Pero siyempre, dun sa statement ni Sara Duterte, pinalalabas niya na siya ang tagapagsalba ng bansang Pilipinas. Sabi niya, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation, na pinalaga naman ni Jeffrey Tolado. Sabi niya, ibibigay mo ang buhay mo? Sos, sa una lang yan. Siyempre tatakbo bilang presidente sa 2028, parang Cayetano lang yan, na 10,000 bawat pamilya pag nanalo siya. At parang si Marcoleta lang yan, na ang sabi 2,000 libreng kuryente pag siya ay manalo. Si Robin Padilla, ang sabi iaalay din niya buhay niya para maglingkod sa Pilipino. Kita mo ngayon, nasa Duterte ang loyalty. Basta mga kampo ng Duterte, asahan nyo ng mga mangbubudol. Tanga na lang talaga kayo kung magpapauto kayo sa salita imbis na sa gawa. Tandaan nyo, VP yan. Tingnan nyo kung may nagawa na yan. Doon naman sa balita na ICC prosecutor names Bato de la Rosa, Bongo as Duterte co-perpetrators. Ito po ang masasabi ni Jonathan Natividad. Magsama-sama ang mga dating walang pakialam sa buhay ng tao. Yan ang tinatawag na karma sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil sa inyong tatlo, maraming nasawing buhay na inosente. Ngayon, pagbayaran nyo lahat ng mga kalokohan ninyo. O hindi nga ba sikat na sikat si Bongo at si Bato de la Rosa? Dahil nabanggit sa hearing ng confirmation ni Duterte ang mga pangalan ni Bato at ni Bongo bilang co-creators. So kailangan na rin bang magtago si Bongo at samahan si Bato de la Rosa sa pagtatago? At dahil sa ingay ng ICC at itong impeachment ni Sara Duterte, may statement si Attorney Harry Roque. Sabi niya, lahat gagawin nila para hindi naging presidente si Inday Sara Duterte. Na sinagot ni Pauline Lobina, kung matino kang botante, boboto ka ba ng may issues sa pagnanakaw like Sara Duterte? Pero kung didilis ka, siyempre boboto ka. Kasi wala ka namang utak para mag-isip. Hindi talaga magiging presidente si Sara Duterte. Sa dami niyang kalokohan sa gobyerno, lalabas talaga baho niya sa impeachment trial niya. Hindi yan paninira sa kanya. Siya mismo gumawa ng sarili niyang kasalanan. Hindi yan kasalanan ng ibang tao. Tama nga naman si Pauline. Si Sara Duterte tulad ng kanyang ama ang naghuhukay ng sarili nilang libingan. Sa mga statements nila, sa mga galawan nila, nababack to you sila. So itong sinabi ni Harry Roque na lahat gagawin nila para hindi maging presidente si Sara Duterte, kabaligtad din po yan, Harry Roque. Kayo sa kampo ninyo, ginagawa nyo lahat ng paraan para mapabagsak si Presidente Bongbong Marcos at agawin ang kanyang kapangyarihan. Pero siyempre, hindi po kompleto ang ating listahan kung wala si Rowena Guanzon. Sabi ni Guanzon, 40 years nating sinusuka ang mga Marcos. Pero after 1 year, kainsuka tayo dahil po sa nabalitaan ni Rowena Guanzon na nagkita si dating Vice President Leni Robredo at ngayon Mayor ng Naga at si Presidente Bongbong Marcos. Natakot kaagad sila dahil naaamoy nila na magtatandem si Leni at si Bongbong. Talo sigurado si Sara Duterte. Pero yung pong ginawa ng dalawang opisyal ng gobyerno ay trabaho po. Wala pong personalan at walang pinag-uusapan na tandem sa 2028. Sagot ni Jasper Ponce, sinusuka ang Marcos? Bakit nanalo bilang presidente? Kainsuka kami? Kayo naman, kain-tae na mga Duterte. Kahit na mabaho na at harapan na kayong niloloko at ninanakawan ng pamilyang Duterte, bulag pa din kayo. Rodrigo Duterte sa family at Pogo, drugs, si Pulong, 51 billion isang distrito lang. Si Sara Duterte, confidential funds na hindi maipaliwanag at korupsyon sa DepEd nung sekretary pa siya. Puro kababuyan na ang ginagawa ng pamilyang Duterte. Pero believe na believe pa din kayo.
Ganyan kasarap ang tae nila. Uy! Sa pool si Rowena Guanzon. Kita niyo ang ating mga kabataan ngayon, ha? Direct to the point. Kasi itong mga DD na to, kasama dyan si Rowena Guanzon at yung mga Alipores, akala mo mga untouchable, akala mo sa sobrang talino, minamaliit ang isipan ng taong bayan. Pero sino ba ang mga kinakabahan na ngayon? Hindi ba ang kampo nila? Then mukhang makoconvict si Rodrigo Duterte sa ICC at matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte. Kaya lahat ng klaseng pag-iingay ginagawa nila. At dahil sa takot, ito ang nasabi ni Harry Roque. Uy, take two ni Harry Roque, ha? Sabi niya, salot po ang Marcos na sinagot ni Jasmine Luistro. Salot ang Marcos kasi ngayong administrasyon ni Marcos, lumabas ang mga kalokohan nyo. Hahaha, ganun pala ang salot, no? Siguro, kung hindi pa si BBM ang presidente ngayon, dami mo sigurong mga nakuhang lupa, tatalunin mo pa ang mga bilyar. Kaya nga may kaso ka ngayon na land grabber at human trafficking dahil salot si BBM. Kaya po ganyan ang mga DDS dahil po sa ginagawa ni President Bongbong Marcos na sinisiwalat ang kalokohan sa ating gobyerno. Salot po talaga si President Bongbong Marcos sa mga DDS dahil naglabasan at nabuko ang kanilang mga kalokohan. So, tama po si Harry Roque. Salot po si Bongbong Marcos sa kanila. Balikan naman po natin si Attorney Rowena Guanzon. Ito mga abogado ng mga Duterte, sa sobrang talino, lumalabas ang kabobohan. Ito po yung tungkol sa mga ex-Marines. Sabi po ni Attorney Guanzon, nagsalita na ang mga ex-Marine. Baka sabihin na naman ni Lacson, wala pa rin link si Bongbong. Masyado namang halata yan. Patawag nyo agad sa Blue Ribbon hearing. O hindi nga ba, nagpasa ng resolution si Amy Marcos na paimbestigahan itong 18 na ex-Marines dahil daw sa pag-deliver ng mali-malitang pera at ang dami pang dinamay, ha? Pero doon pa lang sa sinabi nilang kasama si Laila de Lima, nakakulong pa si Laila de Lima nung time na yun at marami pa pong butas. Pero siyempre, yan ang style, lalo na ni Amy Marcos, para pagtakpan yung mga kaalyado niya. Bakit hindi niya paimbestigahan si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Jinggoy Estrada? Di ba? Kasi makakasira sa kanila. So dapat ang mga paimbestigahan lang ay yung sa kalaban nila. At ang kalaban nila ay ni Marcos, ang kapatid niyang si Bongbong Marcos. Sinagot naman sila ni Daisy Chavez. Ex-Marines na naman? Parang si Orly Gutesa lang yan, mga fake witness. Siyempre, marami silang binayaran. Mas mukhang totoo. Iisa lang script nila na nag-deliver sila ng maleta tapos edit sa AI app ng mga photos. Ayun, ebidensya na. Hindi na malilito yung ex-Marines na yan, hindi gaya ni Orly Gutesa, palpak. Kaya mas maganda kung madaming mabayaran na ex-Marines, mas kapani-paniwala. O wag pong magagalit itong mga ex-Marines, ha, dahil pinagmamalaki nila Mike Defensor. Mga Marines yan, hindi yan magsisinungaling, hindi madadaan yan sa pera. Pero hindi po ba nagsalita na ang militar at ang Philippine Navy na 4 sa kanila ay hindi totoong Marines and the rest of them was dishonorably discharged. At kapag ikaw daw ay dishonorably discharged, hindi mo na pwedeng tawagin ang sarili mo ng marino. Totoo po ba yon? At ang panghuli, Rowena Guanzon na naman. Bayaan nyo, talaga po madaldal itong si Rowena Guanzon eh. Dahil nagtataka po si Guanzon dahil mas viral pa ang pagkakahuli kay Francis Leo Marcos kaysa dito sa paglabas ng mga ex-Marines na to. Sabi ni Guanzon, mas nakikita ko pa sa newsfeed ang pagka-aresto kay Francis Leo Marcos kaysa sa matinding pasabog ng 18 ex-Marines kanina. Anyari? Tanong ni Guanzon na sinagot ni Laika Telero. Sabi ni Laika, sino ba maniniwala sa ex-Marines kuno? Puro hindi nga makasagot ng maayos. Nakakalimutan na naman ang script kung saan sila nag-deliver. Mike Defensor, palpak na naman plano mo. Tapos naglabas pa ang Navy na hindi sila retired Marines, mga na-discharge sila.
at hindi sila miyembro. Sino maniniwala dyan? Parehas lang sila ni Orly Gutesa. Kita mo, sunod na araw, magtatago na yan 18 ex-Marines kulo dahil sasampahan sila ni Trillanes ng kaso. Iyak palpak ang plano ni Mike Defensor. So, yan po yung mga pakaaabangan natin. Dahil magdidemanda nga daw itong si Sunny Trillanes at kakasuhan itong 18 ex-Marines na ito. Aabangan din natin sa March 2 hanggang March 4 kung makikitaan ng sufficiency in form and substance itong 4 na reklamo laban kay Sara Duterte at ano ang kahihinatnan ng hearing of charges ni ex-President Rodrigo Duterte. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.